Inaasahang mahuhulog daw ang mga debris nito sa drop zone na 123 nautical miles ang layo mula sa Bajo de Masinloc at 55 nautical miles naman mula sa Panay Islands, Catanduanes, base sa inilabas na advisory ng Philippine Space Agency. Ngunit kahit hindi inaasahang mahuhulog sa kalupaan at mga kabahayan ang mga debris nito, nagdudulot pa rin ito ng mga potensyal na panganib, kagaya na lamang ng panganib sa mga barko, mga sasakyang panghimpapawid, mga bangkang pangisda, at iba pang sasakyang pandagat na maaring dadaan sa drop zone. Ang mga detalye ng rocket drop ay ipinaalam sa pamamagitan ng NOTAM warning o Notice to Airmen. Kaugnay nito, pinag-iingat ang mga residente sa lugar na agad ipaalam sa mga lokal na autoridad kung may mamataang kahina-hinalang debris ng naturang rocket. May posibilidad din na lumutang ang debris sa lugar at matangay sa karatig ng mga baybayin. Iwasan din na lapitan o kunin ang naturang debris dahil maaaring naglalaman ito ng remnants ng nakakalasong substance gaya ng rocket fuel. Dumako naman tayo sa mga balitang naganap sa iba't ibang dako ng mundo. Bilang pagpapakita ng mainit na suporta sa Ukraine, ipinadala ng United States ang isa sa pinakamalalakas na uri ng kanilang tangke, ang M1 Abrams tanks. Ngunit ayon sa ulat ng New York Times, ang mga Abrams tanks ay winawasak lang ng mga drones ng Russia, na kung tutuusin ay kalahati lang ang halaga kumpara sa Abrams tanks. Ang balitang ito ay gumimbal sa buong mundo at ikinabahala naman ng United States dahil ang kagamitang ipinadala nila ay tila nagsisilbing salamin ng militar na kapangyarihan ng Amerika, kaya't mataas ang pagtingin ng mga tao sa lakas ng tangkeng Abrams at maaring magdulot ng pagkadismaya dahil mabilis lang itong nawasak ng mga mumurahing drones ng Russia. Sa kasalukuyan, umabot na sa 5 tangke ng Abrams ang tuluyang nawasak ng Russia, habang 3 naman ang lubos na napinsala sa gitna ng duelo ng Ukraine at Russia. Ayon sa ulat ng military site ng Oryx, umabot na sa bilang na 776 na tangke ang nawala sa kustodiya ng Ukraine. Ang ilan ay nawasak, nanakaw at naiwanan na lang. Karamihan sa mga nawalang tangke ng Ukraine ay ang mga lumang model na ginamit pa noong panahon ng Soviet Union. Kaunti lang ang mga bagong model ng tangke ng Ukraine na nawasak. Nasa 104 na po ang bilang ng mga tangking nawasak na ipinadala pa ng mga bansang nasa ilalim ng alyansang NATO tulad ng Germany. Isa rin sa mga tinarget na wasakin ng Ukraine ay ang mga bagong uri ng tangke ng Germany na Leopard tanks. Ayon sa ulat ng military analysis site ng Oryx, nasa 30 tangke na ang nawasak na Leopard tanks. Sa kabilang banda, ayon naman sa Oryx, nawalan din ang Russia ng tangke na umabot na sa 2,000 at 900, taliwas sa sinasabing bilang ng Ukraine na umabot na sa 7,000 tangke. Sa loob ng mahabang panahon, malaki ang naidulot ng tangke sa mundo ng digmaan, lalo na't malaki at malakas na uri ng sasakyang pandigmaan ang tangke. Gayunpaman, may kahinaan pa rin ang tangke, bagay na hindi may iwasan ng sinuman. Nasa tuktok ang kahinaan ng mga tangke dahil dito nakalagay ang makina ng tangke. Sa gitnang bahagi naman nakalagay ang turret ng tangke. Samantala, bukod sa madalas na paggamit ng tangke sa digmaan, ginagamit din ang ibang armas at kagamitan tulad ng landmines, homemade bombs, rocket launchers at special missiles upang wasakin ang mga naglalakihang tangke. Ito lang ang usong kalaban ng tangke noon pagdating sa digmaan. Ngunit sa pagsibol ng modernisadong sistema ng panahon, sumibol din ang panibagong kagamitang magpapabagsak sa mga tangke, ang drones. Ang drones ay mga maliliit na uri ng lumilipad na teknolohiyang kinokontrol ng mga tao sa lupa sa pamamagitan ng remote. Kayang lumipad nito sa ibabaw ng tangke, magbagsak ng mga bomba, o di kaya'y magpaputok ng mga missiles sa delikadong parte ng target nila. Kinakailangang nasa maayos ang anggulo ng paglunsad ng mga pag-atake ng missiles upang magtagumpay sa pagpapatumba sa kalaban. Dahil dito, mas mapanganib na kalaban ang kahaharapin ng mga tangke. May umusbong na maliit at mumurahing uri ng drones sa Russia na nagkakahalaga lang ng $500 kada drones. Ito ay ang FPV drones.
Mistulang maliliit na eroplano ang itsura ng drones na ito, lula ng maliit ngunit malinaw na uri ng kamera. Ang FPV drone ay hindi lang basta-basta. Dinisenyo ito upang makalapit sa mga target nila na magiging dahilan upang ito ay madali nilang tamaan. Sa oras na makalapit sila sa target, agad nasasabog ang drones ng walang ano-ano. Isang mapanganib na klase ng teknolohiya ngunit delikado para sa kapakanan ng mga sibilyan. Ang mga tangkeng Abrams naman ng Amerika ay tumatayang nasa 10 milyong dolyar ang halaga nito kada isa. Bagamat mahal at dekalibre ang mga tangkeng ito, hindi sila nakaligtas sa maliit at mumurahing FPV drones ng Russia dahil sa asintadong pag-target ng drones sa mahinang bahagi ng tangke dahilan ng agarang pagsabog ng bawat tangkeng ginagamit ng Ukraine. Dahil sa bilis ng pagkalat ng balita, nakapaglathala ng ulat ang New York Times tungkol sa pambihirang kakayahan ng United States na tamaan ang mga tangke nang hindi pumapalya, bagamat mumurahin lang ang drones nila. Tila ba maliit ngunit nakamamatay na uri ng sundalo ang mga drones dahil sa nagagawa nitong pagsira sa mga mamahaling uri ng tangke. Ang ilan sa mga drones ay ginawa upang kumarga ng mga armas na pangdigmaan tulad na lang ng mga bomba, upang palakasin ang kakayahan ng drones na umatake. May kakayahan ring kumarga ang mga drones ng rocket-propelled grenades o special warheads na kung tawagin ay explosively formed penetrators. Kadalasan sa mga drones na ito ay tahimik na umaatake sa mga tangkeng lubos na napinsala ng landmines at anti-tank missiles. Ginagawa nila ito upang tuluyang wasakin ang mga tangke at hindi na magamit pang muli ng kalaban. Ayon sa ulat ng New York Times, nang matuklasan nila ang kakayahan ng drones, maging sila ay namangha dahil sa kakayahan nitong wasakin ang mga tangke ng kalaban. Dahil sa kakaibang kakayahan ng FPV drones ng Russia, maraming nababahala sa maaring idulot nito sa lahat. Kaya naman upang matukoy ang kahinaan ng FPV drones, gumamit ng iba't ibang paraan ang mga tao. Isa sa pamamaraang naisip ng mga tao ay ang paggamit ng jammers. Sa paggamit nito, maaring maputol ang koneksyon ng drones sa kumukontrol dito. Bilang trabahador ng Carnegie Endowment for International Peace, si Michael Kaufman ay nakaisip ng paraan upang tablahin ang mga FPV drones. Isa na rito ang electronic warfare. Sa pagsasakatuparan ng planong ito, kailangan gumamit ng teknolohiya upang masira ang sistema ng drones at ng kumukontrol dito. Gumagamit ng laser beams ang ilang mga bansa laban sa drones upang pabagsakin ang drones mula sa himpapawid. Bagamat mura at madaling mabili kumpara sa ibang armas at kagamitang pangdigmaan, epektibo naman itong gamitin bilang armas laban sa mga maliliit na target tulad ng FPV drones ng Russia. May pinakabagong uri ng missiles ngayon ang napasakamay ng militar ng Venezuela at tinawag nila itong CM-90, isang klase ng missiles na magandang gamitin sa pag-atake ng mga barko, lalo't ang kakayahan ng CM-90 ay nakabase sa missiles ng Nasir. Ipinakilala ni Defense Minister Vladimir Padrino Lopez ng Venezuela sa publiko ang CM-90 missiles nang maganap ang selebrasyon para sa anibersaryo ng Navy ng Venezuela. Nilagay ng Venezuela ang CM-90 missiles sa isa sa mga naval bases nila sa Agustin Armario sa Puerto Cabello. Ang missile ng Iran na Nasir ay muling binuhay sa mundo ng militar. Gumawa sila ng panibagong bersyon nito at tinawag na Nasir missiles. Pinalitan ang solid propellant ng Nasir ng turbojet engine upang gawing mas delikado, mas mabilis at mas nakamamatay ang atake. Minsan nang naipakilala sa publiko ang Nasir noong 2017 at hanggang ngayon, parte pa rin ng Iranian Navy ang Nasir. Balak ilagay ng Iran ang CM-90 missiles sa ilang mga barko ng Iran na nakadaong sa dagat. Target ng Iran na ilagay ito sa barko na pinangalanan nilang Paykaap at Zolfagar. Year 2023 nang bilhin ng Venezuela ang mga bangkang Zolfagar ng Iran. Mabilis ang makina ng mga barkong ito, kaya naman madali lang matutunang paandarin at gamitin. May mga armas at kagamitang lula ng mga barkong ito upang depensahan ng iba pang mga barkong magtatangkang lumapit at magdulot ng panganib sa mga barko nila.
Bago ilabas sa publiko ng Venezuela ang makabagong missiles nila na CM-90, nagkaroon na ng sagutan sina President Joe Biden ng United States at si President Nicolas Maduro ng Venezuela matapos akusahan ni Maduro ang United States na nagtayo ng lihim na kampo militar sa Essequibo, isang kilalang lugar na mayaman sa resources. Bagamat kontrolado ng Guyana ang Essequibo, sinasabi ng Venezuela na sila ay may kontrol sa Essequibo kaya't gano'n na lang ang galit ni Maduro nang nalaman niyang nagtayo ng kampo ang United States dito. Ayon kay Maduro, ang kampo militar na itinayo ng United States sa Essequibo ay banta sa bansang Venezuela dahil sa posibilidad na atakihin ang ilang bahagi ng Venezuela. Kaya naman ang pagpapakilala ng Venezuela sa CM-90 missiles sa publiko ay itinuturing na tugon ng Venezuela sa akusasyon sa United States. Sa pagdaan ng mga araw, ang tensyon sa pagitan ng Venezuela at United States ay patuloy na tumindi. Ibinalik ng United States ang mga paghihigpit nito sa Venezuela. Matagal nang nakababa ang banta ng paglilimita ng United States sa Venezuela at wala na sanang balak ang United States na ibalik ang mga paghihigpit nito. Ngunit dahil sa umusbong na tensyon, muling nag-alab ang apoy sa pagitan ng dalawang bansa at hindi magandang senyalis ito para sa Venezuela. Ayon sa pahayag ng United States, ang desisyong ito ay naganap matapos sumuway ng Venezuela sa dapat nitong gawin noong eleksyon. Tingin ng mga eksperto, pinarurusahan ng United States ang Venezuela dahil sa hindi pagsunod ni Maduro. Nagsimula ang paglilimita ng United States sa Venezuela sa ilalim ng pamumuno ni President Trump nang hindi niya nagustuhan ang muling pagkapanalo ni Maduro sa Venezuela bilang presidente. Dahil dito, nagpatupad si Trump ng mga sanctions sa mga industriya ng langis ng Venezuela noong 2019. Bago pa mangyari ang insidenteng ito, naging masama ang loob ng Iran sa United States matapos magdesisyon ni Trump na tumiwalag sa kasunduang may kinalaman sa nuclear program ng Iran. Dahil sa sama ng loob, ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi napigilang umusbong. Nang mapansin ng Iran at Venezuela ang pambabaliwala ng United States sa mga pangangailangan nila, ang alyansa ng dalawang bansa ay unti-unting nabuo at sinamantala nila ang pagkakataong ito. Naisip nilang tulungan ang isa't isa. Nagsimulang magtulungan ang dalawang bansa sa mga gawaing may kinalaman sa militar. Hindi nagustuhan ng United States ang nabuong alyansa sa pagitan ng Venezuela at Iran, lalo't nagsimula ang relasyon ng dalawang bansa dahil sa sama ng loob sa United States. Samantala, ang relasyon ng Iran at Venezuela ay nagpatuloy. Naging malapit sa isa't isa ang dalawang bansa at mistulang naging matalik na magkaibigan. Ilang taon na ang nakararaan, noong si Mahmoud Ahmadinejad pa lang ang namumuno sa Iran, at si Hugo Chavez naman ang namumuno sa Venezuela, may magandang relasyon na talaga ang Iran at Venezuela. Tila nagpatuloy ang samahang ito sa ilalim ng pamumuno ni President Maduro ng Venezuela at President Raisi ng Iran. Sa kasalukuyan, abala silang pag-usapan ang estratehiyang isa sa katuparan bilang magkaalyansa. Noong 2020, sinimulang banggitin ni Maduro ang tungkol sa pagbili ng missiles sa Iran. Anya tila makabubuti sa Venezuela kung bibili sila ng kagamitang pangdigmaan. Sa paglipas ng panahon, hindi inaasahang nagpatuloy ang nooy iminumungkahi niya lamang. Kaya nang minsay dumalaw si Maduro sa Tehran noong 2020, hindi na nila pinalampas ang pagkakataong pag-usapan ang mga magiging plano nila upang paigtingin ang alyansa sa susunod na 20 taon. Ang pagbili ng missiles ng Venezuela sa Iran ay isa pa lang sa mga napagkasunduan nila. Ayon kay President Raisi ng Iran, hindi normal na relasyon ang pinagsasaluhan nila ni President Maduro ng Venezuela. Isang espesyal at hindi matatawarang samahan ang nabuo nila at napakahalaga nito para sa dalawang bansa. Pahayag ni Raisi, nais niyang magpadala ng mga supply ng langis sa Iran at umaasang makapagpadala pa ng 860,000 ng bariles kada araw sa loob ng 3 taon. Nag-alok din ng tulong si Raisi kay Maduro tungkol sa pagpapaganda ng mga pabrika ng langis sa Venezuela.
Bukod dito, nais din ni Raisi na magpadala ng langis sa iba pang mga bansa. Sa pag-aalala ng United States sa lumalalim na relasyon ng Iran at Venezuela at lumalawak na impluensya ng Iran, kinuha nila ang biniling sasakyang panghimpapawid ng Venezuela sa Iran. Siyang kinagalit naman ng Iran, bagay na hindi gaanong pinansin ng United States. Samantala, sumang-ayon na ang US House of Representatives sa panukalang magbigay ng tulong pinansyal upang suportahan ang Israel sa gitna ng digmaan, at ito'y nagkakahalaga ng higit sa 26 na bilyong dolyar. Ang pondong ibinigay ng United States ay nakalaan sa iba't ibang layunin. Ang $5.2 billion ay nakalaan sa pagpapalakas ng depensa ng Israel laban sa mga missiles at rockets at makakatulong din upang protektahan ang Israel sa mga posibleng pag-atake ng kalaban. Ang $3.5 billion naman ang nakalaan upang ipambili ng mga makabagong sistema ng armas. Ang karagdagang 16 na bilyon naman ay ang pondo sa pagpapalakas ng produksyon ng mga armas at kagamitan sa loob ng Israel, siyang dahilan upang mapanatiling malakas ang depensa ng Israel. Ang $4.4 billion ay ang para sa mga mahahalagang supply at serbisyong kakailanganin ng Israel. Ang $2.4 billion ay ang para sa pagsuporta sa mga operasyong militar ng United States sa Middle East kung saan nakadestino ang Israel. $9.2 billion naman ang para sa ayudang nakatakdang matanggap ng mga Israeli sa Gaza na apektado sa digmaan. Gayunpaman, hindi sakop ng batas na ito ang pagbibigay ng pondo sa ahensya ng United Nations na UNRWA o United Nations Relief and Works Agency na responsable namang tulungan ang mga Palestino. Paglilinaw ng kinatawan na si Mike Johnson, ginawa nila ang batas na ito upang makasigurong walang pondong mapupunta sa ahensya ng United Nations na UNRWA. Naniniwala kasi sila na may mga kasaping terorista ang UNRWA at isa ang mga ito sa mga sumalakay sa Israel noong October 7. Gumawa rin sila ng batas na pipigil sa Hamas at iba ang teroristang grupong makatanggap ng pondo. Bantay sarado rin ng Kongreso kung napupunta ba sa tama ang pondo. Nagpasalamat si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel dahil ipinasa na ng United States ang iminungkahing pondo upang suportahan ang Israel. Masaya si Netanyahu sa naging pasya dahil sinuportahan ng Demokratiko at Republikano ng United States ang pondo. Tingin ni Netanyahu, sumisilip na sa Israel ang nalalapit nitong tagumpay. Samantala, hindi naman nagustuhan ng Palestinian Authority ang batas na ipinasa. Para sa kanila, isa itong uri ng pag-atake sa mga mamamayang Palestino. Mas lalong titindi ang agresyon ngayong may malaking pondo na ang Israel. Mas maraming tao pa ang makararanas ng kalupitan sa Gaza Strip at tila wala nang makapipigil sa Israel. Sa isip ng mga Palestino, wala na silang laban sa mga Israeli dahil sa taos-pusong suportang inialay ng United States. Ngunit sa kabila ng pagsuporta ng United States, bigla silang nag-anunsyo na parurusahan nila ang batalyon ng Netza Yehuda, isa sa mga puwersa militar ng Israel. Ang desisyong ito ng United States ay dulot ng naging investigasyon nila tungkol sa mga balitang inaabuso ng batalyong Netza Yehuda ang kapangyarihan nila at inaapakan ang karapatang pantao ng mga sibilyan. Ang batalyon ng Netza Yehuda ay isa sa mga espesyal na puwersa militar ng United States na binubuo ng mga purong Hudyo. Nagsimula ang grupong ito noong 1999 at umabot sa 1,000 sundalo ang miyembro ng batalyong ito. Sinimulang imbestigahan ng United States ang agresyon ng batalyon noong katapusan ng 2022, mga panahong mabilis na kumalat ang pang-aalipusta ng Israel sa mga Palestino. Isa sa mga insidenteng kumalat ay ang pagdakip at marahas na pagpatay sa Palestino at Amerikanong si Omar Assad noong Enero ng 2022. Umalma si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel sa mga aligasyon. Aniya isang kalapastanganan at hindi makatarungan ang ginawa ng United States na pag-aakusa sa batalyon ng Netza Yehuda.
Sinubukan ni Netanyahu na pigilan ang pagpaparusa ng United States sa mga mamamayan ng Israel. Nakipag-usap siya sa mga opisyal ng Amerika. Para kay Netanyahu, hindi makatarungang parusahan pa sila ngayong nakikipaglaban ang batalyon ng Netza Yehuda sa mga terorista. Tila ba ang ginawang kaparusahan ng United States ay senyales na hindi na mabibigyan ng maayos na pagsasanay ang batalyon ng Netza Yehuda laban sa mga kinahaharap nilang teroristang kalaban. Ngunit habang inaasikaso ni Netanyahu ang militar ng Israel, inaasikaso naman ng mga mamamayang Israeli ang pagpuprotesta sa pamahalaan ng Israel na pinamumunuan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu noong ika-20 ng Abril. Panawagan ng mga nagpoprotesta, magsagawa ng panibagong eleksyon at patalsikin si Netanyahu sa kanyang posisyon dahil nais nila ng gobyernong labis na nagsusumikap upang maibalik ang mga kababayan nilang dinakip ng Hamas sa Gaza ilang buwan na ang nakalipas. Ayon sa isang protestante na si Bat Hen, 10 taon nang sinusubukan ng mga Israeli na patalsikin si Netanyahu sa pwesto, ngunit hindi pa rin sila nagtatagumpay. Sa tingin niya, labis na mabigat ang kinahaharap ng Israel at nakalulungkot isipin na umabot pa sila sa puntong ito na halos sila na lang nagkakagulo pa. Para sa kanya, hindi maganda ang pamamalakad ni Netanyahu at nais na nila ng pagbabago. Ayon naman sa isa pang protestante na si Yehuda Cohen, naiinip na siya dahil isa ang anak niyang lalaki sa mga nadakip ng Hamas at hanggang ngayon ay hindi pa rin umuusad ang kaso nila. Hindi pa rin napag-uusapan kung kailan makakalaya ang mga bihag ng Hamas. Anya, 177 araw na ang nagdaan, ngunit wala pa ring solidong plano ang nabubuo. Hindi sapat ang numero para sukatin ang pighating nararamdaman ng pamilya ng mga nadakip. Paano pa kaya ang pinagdadaanan ng mismong nakapiit? Dumagsa ang pambabatikos kay Prime Minister Netanyahu ng Israel dahil sa kapalpakan ng seguridad ng bansa na siyang nagbigay daan sa mga teroristang Hamas na umatake sa komunidad ng Israel noong Oktubre. Sinisisi nila ang kapabayaan ni Netanyahu, lalo na ngayon hindi pa rin nasusolusyonan ang panawagan ng lahat. Ngunit sa kabila ng kanilang hinihiling, tumanggi si Netanyahu na isagawa ang eleksyon. Para sa kanya, hindi Israel ang makikinabang, kundi ang Hamas, dahil maaari nilang samantalahin ang pagkakataon. Nagkita sina President Recep Tayyip Erdogan ng Turkey at leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa Istanbul noong ika-20 ng Abril. Pinag-usapan nila ang naging pag-atake ng Israel sa teritoryo ng mga Palestino sa Gaza kamakailan lang. Pinatikos ng Turkey ang aksyong ginawa ng Israel at sinubukan ding makialam upang pigilan ang mga pag-atake. Pinag-usapan nila ang mga pamamaraang gagawin upang masigurong makakarating sa Gaza ang ayuda sa mga Palestino nang walang anumang hadlang. Panawagan ni President Erdogan ng Turkey, naway magsama-sama ang mga Palestino sa gitna ng matinding bagyong kinahaharap nila dulot ng agresyon ng Israel.